Nagpakain pa sa, galing sa kanyang, siyempre mayaman si Nehemiah, maraming ipon, kaya yun yung kagalagaan ng ano eh. Oo. Sa sarili niyang bulsa kaya walang maisusumbat sa kanya yung mga ano. Titingnan natin dito kung ano yung matututunan natin dito. Alam niyo, bilang gobernador, talagang may nakalaan na provision na nanggagaling sa hari na kung tutuusin, pwede naman niyang ibenta o kaya pagkakitaan sa mga kababayan niya. Tapos, bilang halimbawa, example dito, yung ginawa ni Nehemiah, ipinakita niya rito yung kanyang pagiging generous o pinakita niya yung kanyang kagandahang loob sa pagpapakain sa mga panauhing Hudyo at mga pinuno at ibang bansa na pumupunta sa kanya bilang gobernador. Imagine, hindi ka na nga nanamantala, in fact, hindi na nga sa nag-demand, kasi pwede sa mag-demand sa hari na bigyan niyo ako ng ng pang-suporta rin sa mga tao kasi tauhan niyo ako eh. At in fact, direkta siyang hinar ng hari para gawin yung proyekto na yon. Pero hindi siya nag-demand. Kasi po pwedeng samantalahin niya yung pribileyo bilang isang gobernador na merong budget na nakalaan sa kanya. Kasi nga, may project na galing sa hari. At alam naman natin, di ba, kapag sa government, kapag may mga project kang ganyan, yung sabi nga sa inyo, kalsada lang, yung sa amin, yung office namin sa millions ang halaga. Ilang buwan nang ginagawa, simula pa nung 1 year na. I-picture ako para ipakita ko kasi yung parang namin sa HOA namin, nagkaroon kami ng project sa kay congressman. De, kung titingnan mo yung project, millions. Ito millions. Yung creek sa amin, buti na lang meron kaysa wala. Sa totoo lang kasi pagpasalamat ka na rin kasi kapag malakas ang ulan, binabahay yung lugar namin. Pinagawa ng congressman. Maganda yung pader, talagang matibay. Pero kung titingnan mo, millions. Ilang millions yun? Ito na ba yung millions? Baka ginto ata yung baka ata yung baka lang pinagkakabit dito, baka ginto ata. Kasi, di ba? Hindi ko sinasabi na ang gusto ko lang ipaano sa inyo rito, kayo na ang magkumpara, kayo na yung mag-conclude, di ba? Pwede at maaring manamantala si Nehemiah at pwede niya yung kumuha ng higit pa, pero hindi niya yung ginawa kasi may takot siya sa Diyos. At dahil doon, nag-set si Nehemiah ng example by what he did and by what he did not take and by what he did not keep. Anong ibig ko sabihin? Nagbigay siya ng halimbawa doon sa mga tauhan niya. Dahil ako yung gobernador nyo, lahat ng kamag-anak ko, lahat ng tauhan ko na under ko, susunod kayo sa patakarang ipapatupad ko. Walang red tape. Pwedeng gawin ng leader, pwedeng gawin ng pangulo, pwedeng gawin ng namumuno. Pwede, nagawa ni Nehemiah eh. Kasi ako naniniwala na stop talaga lahat ng corruption that time. Napaayos yung pamamahala kasi hirap na hirap yung mga tao, pati yung mga taong inaasahan mong tutulong sa kanila, pahirap din. Pero nung time na si Nehemiah, yung naging gobernador, nagbigay siya ng halimbawa doon sa mga tauhan niya sa kung paanong paraan yung hindi niya kinuha at hindi niya itinago. Anong ibig ko sabihin? Tingnan niyo yung mga dating gobernador, pahirap sa kanila, at asa ka pa na gagawin niyo ng mga tauhan niya. Siyempre nakita nila yung gobernador nila, mapagsamantala. Makisama na tayo diyan kay Gob. Huwag tayong paiiwan. Kasi nagkukorap yung gobernador nila, tayo din. Alam ka naman si Gob lang ang umangat-angat dyan. Nasusundan. Kaya pansinin niyo yung bansa natin, korap. Kasi nga yung mga namumuno korap, huwag kang umasa na yung mga nasa baba. Hindi gagaya doon sa mga namumuno. Hindi ko sinasabing lahat korap, pero sa pinag-aaralan natin dito kay Nehemiah, ito yung nangyari kasi yung mga pinalitan ni Nehemiah, nagpahirap doon sa mga tao eh. Di po ba? So sabi niya siguro sa mga tao niya, sige, subukan niyo ako. Ako hindi na namantala, pero pag may nalaman ako ng mga tauhan ko na namantala, makikita niyo. Siguro, hindi lang sinabi nila, baka hanapin niyo rin sa talata natin, pero ganun yung gusto niyang iparating doon sa mga tauhan niya nung siya ay maging gobernador. Naiintindihan po ba? Alam niyo, pinakita ni Nehemiah yung kanyang pamumuhay
doon sa mga nobles, sa mga rulers, sa mga mamamayan, hindi siya personal na nag-take advantage ng pangangailangan ng kanilang kapwa. Hindi siya hindi siya nag-take advantage eh. Ginawa niya ang magagawa niya at kinakailangan gawin ng isang makadiyos na leader at higit pa doon sa inaasahan na ganoon din ang gagawin ng kanyang mga tauhan at susunod sa kanya. Kasi maging yung mga kamag-anak nila, ganoon ang ginawa kay Nehemiah. Siguro sabi niya siguro sa mga kung may kapatid man sa doon, wag mo kung ipapaya dito sa kasi po pwedeng, oy kapatid ko ni Nehemiah, akin na yung buwis mo. Pwedeng, alam mo naman sa politika, di ba? Yung naging kagawad yung kapatid, yung kamag-alak, mas masahol pa sa kagawad, ang yabang. Oo, di ba? Ito si Nehemiah, uy, kapatid ko si Nehemiah, baka po pwedeng gamitin nung pangalan ni Nehemiah kasi kamag-anak. Pero sabi siguro ni Nehemiah doon sa mga kamag-anak niya, wag nyo kung ako nga, hindi ako nanamantala, kayo pananamantala. Di ba? Ilagay nyo yung ganong pananaw doon kay Nehemiah. Alam nyo po, kung siguro maaari nating papanatitang may apply sa ating buhay bilang mananampalataya, na nagiging mabuti tayong halimbawa sa bawat isa. Sabi nga nung kasabihang madalas kong gasgas na napapakinggan, be careful on how you live because you are the Bible some people read. So bilang mga mananampalataya, iniingatan natin yung ating pamumuhay bilang mga nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Lord. Kasi nga, ang nakakalungkot, minsan tayong mga Kristiyano, pag nakita tayo ng mga, halimbawa, kapitbahay natin, ng mga kakilala, ganyan pala ang mga Kristiyano, kung ganyan lang ang Kristiyano. Para sa church na mabait. Sa totoo lang, di ba? Pag sa trabaho, pag sa bahay na, iba na yung ugali, iba na yung asal. Kaya sabihin ng mga nakakilala, ganyan lang mga Kristiyano, wag na. Mas malala pa rin sa mabuti pa yung iba. Kasi mas mababait pa. Anong gusto mong rito? Kaya nga, paano ba tayo magiging role model doon sa kapwa natin? Kasi si Nehemiah, naging role model siya. Total naman, pinag-aaralan na lang din natin. Ano ba yung matututunan natin kay Nehemiah? Ngayon, kung magulang ka at gusto mo maging magulang, yung mayus-ayos tayo. Para yung anak natin, walang dahilan para hindi umayos. Yun yung pinag-uurapan natin kayo na sa Sunday School. Bakit hindi maayos? Bakit ganyan kumilos? Saan ba kukuha ng susundan yan? Ikaw ang magulang. Ngayon, nagtataka ka pa. Bakit ganyan ang asal niyan? Nakukuha niyo ba yung gusto kong i-drive? Ngayon, magulang ka pala, magpakamagulang ka, bigyan mo sa ng role model. Ang nakakalungkot, hindi natin kaya maging role model sa ating mga anak kasi tayo mismo, bagsak. Hindi natin alam ano ba yung tama at saka mali na dapat gagawin. Di po ba? Kaya nga lahat tayo, marami tayong dapat na baguhin at dapat ayusin. At walang perpekto sa atin, kaya halos lahat tayo nagsisikap na nagpapatuloy. Di po ba? Ang tanong, nagsisikap ba tayong umayos at magbago? Sabi ko nga dito, nag-minute kasi ako ngayon. Sabi nga, di ba, may mga bagay kasi tayong tinuturo doon sa ating mga anak na minsan, parang naalala ko, sabi ko kay Kenya, alam mo, kung ikaw ay bagulong na lasinggero, sasabihin mo sa anak mo, oy, huwag kang magbibisyo, huwag kang maglalasing, huwag kang maninigarilyo. Pero ikaw, tatay, lasing ka na lasing, inom ka na inom. Makikinig sa iyong anak mo? Ang nakakalungkot, parang ganun tayo sa ating mga anak. Gusto nating mga magulang, pero hindi natin alam kung ano ba yung responsibilidad ng pagiging magulang sa ating mga anak. Kasi turo tayo ng turo, di ba? Pero nakikita ba sa buhay natin? Umaayos ba tayo? Nagbabago ba tayo? Yun lang. Sasabihin ni Pastor, asakapa.com. At yun yung masakit. Kasi, nag-expect tayo na susunod sa iyo yung anak mo ng maayos. Ikaw, o kaya tayo sinusundan ng maayos ba? Kasi ituturo mo sa anak mo, kung ikaw na magulang, hindi ka maayos. Di ba? Ano yung na-expect natin? Kaya napakalaga yung ginawa ni Nehemiah. Sa mismo ang nagsilbing halimbawa doon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga tauhan, sa kanyang nasasakupan. Kasi unless na hindi niya gawin yun, hindi niya mapapasunod yung mga kamag-anak niya. Una kamag-anak niya eh. Kasi pa pwede yung sa mga kamag-anak, gobernador ako.
ligpit ko kayo. Di ba? Papaligpit na higaan. Di ba? Di pwede gano'n. Totoo. Yung mga totoong mga leader na talagang mga may will, kayang ayusin ng pamamahala. Sige, subukan mo mangurap-ngurap dyan. Kukurap-kurap ka sa akin bukas. Hindi, sa totoo lang. Kaya hindi nagbabago ang bayan natin. Kasi nga, from leader to baba, nandun sa sistema na ayaw baguhin. Kaya nga, yung pamumuhay, napakalaga yung pamumuhay na ipinakita ni Nehemiah sa mga sumusunod at nakakilala sa kanya. Naku, kapalahati pa lang pala ako. So sabi rito, nakita natin kung paano kumilos ang mga kamag-anak at tauhan ni Nehemiah na makita ang halimbawang ipinakita niya at ginawa niya. So sinundan nila yung halimbawang ipinakita ni Nehemiah. At ganun din tayo mga Kristiyano. Ngayon, kung tayo nagsisikat na maglingkod sa bilang magulang, sinisikap po na subod sa Panginoon. Makikita ng anak mo yan eh. Laki ng pinagbago ni nanay. Laki ng pinagbago ni tatay. Sabi naman ng laki ng pinagbago mo anak kasi laki ng pinagbago mo. Di ba? Kasi siguro pagdating sa bahay, sa church na mabait si nanay, pagdating sa bahay, sige, kurot, sige. Di ba? Susundan ba? Kasi yung pagbabago naman, vice versa yan. Kaya nagbago siguro yung anak mo sa pakikitungo sa'yo. Kasi may nakita rin pagbabago na nakita ang anak mo sa'yo. Di po ba? Kaya wag yung sisi, wag puro sa anak, wag din puro sa magulang. Vice versa yan. So, sa inyong palagay, bakit hindi naging Panginoon? Kasi naging amo. Kasi yung mga dating gobernador, yung mga katulong ng gobernador, parang naging amo ng mga tao. Sila na yung naging small boss. Kahit naman sa atin ngayon, di ba, yung mga kapitan, naging parang, mga bus-bus naman. Sila yung nung nangangampan niya, maglilingkod ako. Pero naupo, sila na yung pinaglingkuran, di ba? Ang ibig lang sabihin, sa inyong palagay, bakit hindi naging Panginoon, o sabihin na lang natin, na sa panahon ngayon, hindi na sila yung naging amo ng mga tao na sinusunod nila. Kasi natuto sila kay Nehemiah, dahil sa magandang halimbawa nito, sumunod sa kanya ang mga kamag-anak niya at mga tauhan. Alam niyo po, hindi lamang ang kanyang sarili ang dapat na disiplinahin ng mabuting tao. Dapat magkaroon din ng disiplina ang kanyang mga kamag-anak at tauhan para sa mabisang paglilingkod. Alam niyo kung si Nehemiah disiplinado, hindi niya yon mapapasunod yung mga tao pa rin. Kung mismong siya lang ang may disiplina, dapat maging yung mga kamag-anak niya, maging yung mga tauhan niya, dapat disiplinado din. Kaya nga, ang tanong, kamusta naman tayo bilang mga mananampalataya? Nakikita ba yung disiplina sa ating mga kamag-anak at sumusunod sa atin, di ba? At hindi naman masamang magnais na gano'n kasi dapat yun talaga ang maging natin. Magkaroon tayo ng disiplina kasi maging kawangis tayo ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot, sa tagal-tagal natin na nakakakilala sa Panginoon, nag-i-improve yung disiplina natin sa Panginoon. O mas lalo tayong nabas pa siya dahil, naku, ano ba yan? Mas lalo pa lumala yung ugali niyan. Di po ba? Alam niyo po, hindi naman masamang magnais sumagad ng pagkakataon na tayo ay umasenso. Ito kay Nehemiah ulit ha. Kasi, yung ikaw ay mataas ng tungkulin, okay yun. Kasi para sa kapakinabangan mo rin naman yun, advantage mo rin yun. Pero ang maganda, ano ba yung karaniwang hinahanap ng tao kapag natataas na yung hinaharap? Ano ba yung karaniwang hinaharap ng tao kapag natataas na yung kanyang tungkulin? Siyempre, kaakibat ng ikaw ay ma-promote, ikaw ay mataas ang tungkulin mo, kaakibat na nun yung mga pribileyo, yung benepisyo mo, siyempre, tataas yung mga mo. Sabi nga ng iba, tataas yung perks mo. Yung perks kasi, yung dagdag na magpapasigla sa'yo sa trabaho, di ba? Binibigay yun sa mga, ikaw yung manager, may free allowance ka, may free, sa mga manager, may mga free allowance, free pay, may represent, may free dinner ka pa, may free hotel ka pa, pag bakasyon, may free vacation ka pa. Kasi kasama sa nataas ang tungkulin mo. Pero naisip ba natin, ano kaya ang nagtulak kay Nehemiah para tanggapin niya yung pagiging gobernador at buong puso magtrabaho? Kasi kung tutuusin, sabi ko sa inyo kanina pa, bago pa sa maging gobernador, kanang kamay nasa ng hari eh. Ginibat niya na nga yun eh, di ba? Sa umpisa pa lang,
Ang ganda na ng katungkulan niya para i-grab niya yung oportunidad na siya ay maging gobernador. Ano kaya yung nakikita niya rito opportunity? Alam niyo po, maaring itinuring ni Nehemiah na pagkakataon ng pagiging gobernador para makapaglingkod siya sa tao. Kasi nga unang-una, nakita niya yung mga gobernador, mga abuso. Ngayon, kung hindi magbabago yung namamahala doon at hindi niya iaayos, walang mangyayari doon sa proyektong ginagawa niya. Nasusundan. Kasi kung tutuusin, mas mataas pa siya sa gobernador eh. Kanang kamay siya ng hari eh. Baka kung sige Nehemiah, balik ako sa hari. Diyan nga kayo, hirap yung mga kasama sa trabaho. Makasarili na ako kasi to, hindi ako si Nehemiah. Kasi kung ako si Nehemiah, nainis ako doon sa mga tao, ang hirap-hirap na nga, nag-volunteer na nga ako rito, tapos ganyan pa yung mga ugali nyo. Balik ako sa hari. Tatanggapin ako ng hari kasi katiwala ako ng hari eh. Pero bakit sinunggaban? Meron po siya ginagrab. Bakit sinunggaban ni Nehemiah yung pagkakataon na maging gobernador? Kasi nga, gusto niya na maiayos yung kalagayan ng mga tao. Kasi nga yung mga dating gobernador, mga abusado at nagpapahirap sa mga tao. Dahil dito, gusto niya mais yung hirap na pinagdaraanan ng mga tao. So, malapit tayo. So, unang-una, ang dahilan niya, kasi may takot siya sa Diyos. Sa verse 15. Ikalawa, ang kanyang tunay na pag-ibig at malasakit sa mga tao. So, nagkaroon siya ng habag, nagkaroon siya ng awa doon sa mga tao na nais niyang mapabuti yung kanilang kalagayan. Kasi kung siya yung mamumuno, nakakatiyak siya na mapapaayos niya yung mapabunuan yung mga tao. Kasi wala siyang personal na interest. At aminin naman natin, karamihan sa mga, sabihin natin, tumatakbo ngayon, hindi naman 100% na, hindi personal interest yung hinahangad eh. Ba't kagagastos ng milyon-milyon? Magkano ba sweldo ng kagawad? O ng kapitan? Tingnan mo yung sweldo niyan. Para makipagpatayan ka, para makipaggumastos ka ng malaki sa eleksyon, milyon ang gagastusin mo sa pagpapabalota lang, pagpapaprint ng mga ano. Tapos ang sweldo mo, ito lang. O, di ba? Ang ibig ko lang sabihin, yung takot kay Nehemiah, ang takot ni Nehemiah sa Diyos, yun yung nag-udyok sa kanya para tanggapin niya opportunity. Pangalawa, nahabag siya doon sa mga tao sa kalagayan nila, kaya yung pag-ibig at malasakit niya sa tao, yun yung sa kanya na tanggapin niya yung pagiging gobernador. At ang huli, ang kanyang pagnanais na bigyan ng Diyos ng tanging, kasi gusto niya, pag naayos niya yung mga mamamayan, ang gusto ko i-drive dito, ang kanyang pagnanais na bigyan ng Diyos ng tanging pagpapala ang kanyang buhay. Sa verse 19 kasi, sabi niya sa panalangin niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ko sa lahat ng aking ginawa sa mga tao. Kasi nga, alam niya na yung mabubuting ginagawa natin, alang-alang sa Panginoon, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. So, alam niya, dahil mabuti niya kayang ginagawa, ang Diyos ang bahalang magpala sa. Pero gusto ko pang i-explain sa inyo mamaya. Alam niyo po, hindi naman masamang hangarin ang pagpapala ng Diyos kapag ginagawa natin ang kanyang kalooban. Hindi naman masama kasi naman talaga ang tatanggapin ng taong gumagawa ng kalooban ng Diyos ang siya ay pagpapalain ng Panginoon. At alam naman natin na napakaraming anyo ang pagpapala ng Diyos kung minsan material. Pero alam niyo po ba, yung kapayapaan, yung pag-ibig, kagalakan, ay bahagi pa rin ng pagpapala ng Diyos sa atin. Alam niyo po yung simpleng magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay kahit wala kang pera. Alam, sapat na pagpapala ng Diyos sa atin kasi kahit marami kang pera kung hindi ka naman payapa sa buhay, daig mo pa yung napakayaman na gulong-gulo ang buhay. Naintindihan. Kaya hindi tayo dapat nainggit sa mga mayayamang gumagawa ng masama na para lang magkamalang pera, gumagawa sila na hindi maganda. So sabi nga ng ibang mga commentaries na aking nabasa kagabi, may mga ilang tao o may mga ilang commentaries na nag-iisip na ito daw si Nehemiah was wrong for saying all the good things he did. Kasi nga sabi ng Matthew chapter 6 verse 1 to 4, basahin natin ha. Kasi may sinabi ang Panginoong Hesus dito sa Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Sabi ng Matthew chapter 6, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag nanglimos ka, huwag mong ipagkaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagtayong babaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng tao. Sinasabi ko ito sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ngunit kung nanglimos ka, huwag mo nang ipaalam sa kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong pagdilimos at gagantihan ka ng iyong mga nakakakita na mabuti mo ginagawa ng lihim. Alam niyo po, sabi ng ibang mga commentaries, kasi ito kasing ginagawang kabutihan ni Nehemiah, isinulat niya. At siyempre, malalaman ng mga tao. So parang ang dating sa kanila, itong sinulat ni Nehemiah, parang sabihin na natin, parang sa atin, nagbabagaling. Parang nagbubuhat ng sariling bangko. Pero alam niyo po ba, sabi rin ng ibang mga commentaries, na hindi naman talaga intended o parang hindi naman sadya na kasi parang ang sulat ni Nehemiah kasi parang diary. Hindi naman talaga intended na ipaalam sa lahat. Siguro, nakataon lang na nakita yung diary niya nung wala na siya. Siguro, nung matay na siya. Nakita yung mga record niya kung ano yung ginagawa niya. Hindi para bagyabang, kundi para maging alaala ng ginawa niyang mabubuti. Pero ang intention nun, as a diary. Yun yung nabasa ko sa commentary. Sabi rito, kasi ang iba, gumagawa ng mabuti para ipakita sa mga tao kung gaano sila ka-spiritual. Siyempre, bago ka na ay, babait to, baka Diyos to. Pero si Nehemiah, hindi ganun yung kanyang intensyon. So, nasusundan. So, sa verse na ito, sa panalangin niya sa Panginoon, hindi naman ang papuri o praise ng tao ang hangad niya, kundi ang sa Panginoon. Maaring ang original na intensyon ni Nehemiah, kaya niya na-isulat ito ay parang isang uri ng diary at hindi para ipakita at ipabasa ang aklat na ito. Nagkataon lang na siguro nung nawala na siya, nakita yung talaan niya, yung diaries niya ng mga ginawa niyang mabubuti sa Jerusalem. Hindi para siya ay papurihan, kundi naging parang diary lang. Alam mo, diary. Parang yung ginawa mo. Parang hindi ko na kayo express. Parang tatalino na kayo. Sorry. So siguro kung may aplikasyon nito man sa ating buhay, talagang mainam na mas naisin natin sa ating buhay yung reward ng Lord kaysa sa papuri ng tao. Kasi hindi naman papuri ng tao ang hangad ni Nehemiah, kundi ang papuri ng Panginoon. Yung matuwa sa Kanya ang Panginoon. Nasusundan po ba? Siguro marami sa atin siguro na-promote, na itaas na sa tungkulin, at napunta sa isang katungkulan na kung saan mas malaki yung responsibilidad. Ang mahalaga lang, ano ba ang hangarin natin sa pagtanggap natin sa mga promotion na yon, sa pagtanggap natin. Kasi marami tayong mga kapatid rin dito na-promote dahil sa pagiging masipag, dahil sa pagiging magaling. Siyempre, mapapansin ka ng mga namumuno sa'yo. Sabi nga doon sa pinag-aralan natin sa Proverbs, di ba? Kapag ginawa mo ng tama at maayos ang trabaho mo, mapapansin ka, hindi ka alangang isama sa mga hari. Pero, ano ba yung hangarin mo sa pagtanggap mo ng mga tungkulin na yon? Kasi kung mali yung motibo mo, hindi rin makakatulong iyon sa'yo. So, ano ang ginagawa natin sa mga pribilehiyo? Pansarili lamang ba o pansarili pa rin kapakanan? Ano ang ginagawa natin sa pagkakataon na tayo ay makapaglingkod? Isa pang magandang pag-isipan natin, dapat ba lagi natin tinatanggap ang inaalok na pagtaas ng katungkulan? Sa anong pagkakataon mas mabuting tanggihan ang mas mataas na tungkulin? Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon na ikaw ay po-promote, sunggab ka ng sunggab. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina pa, kapag mas mabigat na yung kailangan nating ibigay na oras at lakas kaysa sa pakinabang na maibibigay nito. Halimbawa, napopromote ka nga, pero inubos naman yung oras mo, inubos naman yung lakas mo. Kahit na-promote ka, sayang naman kasi inubos mo lang ang buhay mo sa kakatrabaho. Tapos, ngayon kung may sasakripisyo pa yung pamilya mo, dahil sa ikaw ay mapopromote, tapos masasakripisyo rin yung paglilingkod mo sa Panginoon, dahil sa matataas ka sa tungkulin mo, mabuti pa wag mo nang tanggapin. Sabi nga natutunan ko kay Angel, nagpipray ka sa Panginoon ng trabaho, tapos Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Ngayon, yung trabaho naman na yun, nagpalayo sa'yo sa Panginoon, palagay mo ba? Pagpapala sa'yo yun? Ang ibig ko lang sabihin dito, hindi lahat ng pagkakataon na ikaw ay pinopromote, babalansehin mo rin kasi yan. Kung yung bang gadantya mo sa pagpupromote sa'yo ay mas malaki mapapakinabang mo, hindi ka maapektuhan yung pamilya mo, hindi maapektuhan yung paglilingkod mo sa Diyos, kuhanin mo. Pero kung lahat yan ay makaka-apekto sa'yo sa pagpamilya mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon, huwag mong tanggapin kasi hindi worth it na tanggapin mo yung mga benepisyo na yan kasi magsisisi ka lang sa bandang uli. Okay ba yun?
Ito, suggestion ko lang naman, pero kung napopromote kayo, at pag-isipan nyo rin, hindi ko lang sinasabi sa aga ng sarili lang, marahil sa mga dahilan na ito yung po pwede nating ikonsidera. Sa kabilang banda naman, tinatanggihan ng ibang mga tao ang mas matataas sa tungkulin sa mga maling dahilan. Kasi unang-una, pinopromote ka, pero dahil mali yung pananaw mo, ano ba yung mga maling pananaw sa hindi pagtanggap sa mga promotion? Una, takot ka ng mabigo. So tinatanggihan natin yung mga promotion, tinatanggihan natin yung na tayo ay maitaas sa tungkulin dahil may pangamba ka na ikaw ay mabibigo at magkakamali. So dapat bilang mga mananampalataya, tayo mga nagtitiwala sa Diyos, hiling tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas at kakayahan, ng karunungan, para magawa natin yung trabaho. Marahil, hindi ka naman talaga mabibigyan ng pagkakataon na ma-promote kung walang nakikitang potential sa'yo, yung amo mo. Kasi, paano ka ipopromote kung tatamad-tamad ka? Ibig sabihin, may nakikitang potential sa'yo yung amo mo, kaya ka ipopromote. So, huwag kang matakot. Kasi nga, ang gagawin mo bilang mananampalataya, humingi ka ng tulong at gabay sa Panginoon para ikaw ay huwag matakot na i-grab mo yung opportunity na susundan. So yung iba, iniisip ng iba na ang pagkakataas sa posisyon at pagkakataas sa tungkulin ay hindi espiritual. Kasi nga, kapag ka mataas ang katungkulan mo, ang isip na karnal ka. Ano bang ibig ko sabihin? Dapat, ang maging panalangin natin, di ba, Lord, maglagay ka ng mga matataas na mga tao na Kristiyano na namamahala. Paano maglalagay ang Panginoon kung ikaw yung nilalagay na mananampalataya? Ay, takot ka na, i-grab mo yung pagkakataon para ikaw yung ma-promote o ikaw ay mataas sa tungkulin. So, dapat maging pananaw mo, maging si Nehemiah na maging opportunity sa iyo yung tungkulin na mataas sa tungkulin para magamit mo sa kapurihan ng Panginoon. Nagiging balanse po ba? So, sa ating buhay, naghahangad ba ako ng mataas na tungkulin? Ang mahalagang tanong, bakit at ano ang dahilan? Kasi hindi naman masama ang tayo ma-promote. Alam niyo po, si Nehemiah ay hindi sabik na sabik na gamitin ng kanyang pribileyo ng isang leader, kundi masagasig siyang tinupad ang kanyang mga tungkulin. Nanatili siyang mapagpakumbaba at tama ang kanyang hangarin. Ipinagmalasakit niya ang kanyang naisin para sa iba. Ang dahilan sa kanya, kasi maliwanag yung kanyang kaisipan. Para sa ikakabuti at nais ng Diyos na kanyang gawin sa ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, kung lahat tayo ganun yung ating magiging pananaw, siguro yung gawain ng Panginoon magpapatuloy at mas mapapabuti nating magawa kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So, nawa, may natutunan kayo ngayong umaga sa aklat ni Nehemiah. Kasi mahaba pa itong pag-aaral kay Nehemiah. Makikita natin dito, hindi lang naman doon nagtatapos na nataas sa tungkulin. Kasi sa susunod natin pag-uusapan kay Nehemiah, may mga oposisyon pa rin siyang kakarapin sa pagkakataas niya sa tungkulin. Kasi hindi papayag yung kalaban niya na hanggang doon na lang sila. So, titingnan natin kung paano ito i-handle ni Nehemiah. So, purihin po ang Panginoon at nakatulong sa atin kung paano natin naharapin ang ating pang-araw-araw na buhay. So, purihin po ang Panginoon.